Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Dakito na napalabas noong 2016. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang babaeng ito na nagngangalang Ana ay tumatakas sa monastery ng nakayapak at nakasuot lamang ng pantulog. Panay ang tingin niya sa likod na parang may humahabol sa kanya. Samantala, si Gia ay nagsusuot ng patong-patong at maingat na gumagalaw sa kanyang bahay habang iniiwasan ang pagbabantay. Mga kamera pagsapit ng gabi, si Ana ay natitisid sa isang istasyon ng metro, dalawang lalaki sa isang stakeout spot sa kanya at ang isa ay nagsimulang sumunod. Nagmamadaling pumunta si Ana sa window ng tiket at hinimok ang empleyado na magmadali. Habang nasa kamay ang kanyang tiket, tumakbo siya sa gate at nabangga si Gia. Humingi siya ng tawad sa Korean at tinanong niya kung okay lang siya. Nakahinga ng maluwag sa narinig niyang wika. Humihingi siya ng tulong sa kanya. Sinubukan siya ni Gia, ngunit nakiusap siya na iligtas siya mula sa lalaking humahabol sa kanya. Nagtago si Ana sa likod ng isang haligi. Ngunit narinig ng lalaking sumusunod sa kanya ang paghinga niya at tinawag siya. Tumanggi siyang sumama sa kanya, kaya hinawakan siya nito habang sinusubukan niyang makatakas. Pumagit na si Gia. Sinabihan si Ana na umalis, nagtago siya sa likod ng isa pang haligi. Habang nakikipaglaban si Gia, sinasalungat ng lalaking si Gia ang kanyang mga pag-atake at sa huli ay nawalan siya ng malay. Sa pamamagitan ng pagsukol sa kanya, paghahanap sa mga bulsa ng lalaki, napagtanto ni Gia na sinalakay lamang niya ang isang pulis. Habang inaalerto ang seguridad sa kaguluhan, hiniblat ni Gia ang kanyang mga gamit pagkalabas niya sa plataporma. Inis na naghihintay sa kanya si Ana. Tumanggi siyang tulungan pa siya. Sa kabila ng mga pakiusap niya, binanggit niya ang kanyang makapangyarihang ama na nangangako ng gantimpala kung dadalhin siya nito sa Madrid. Si Gia ay hindi interesado ngunit saglit na sumang-ayon bago sabihin sa kanya na umalis sa paglapit ng kanyang opisyal. Mabilis na dinasormahan ni Gia ang mga opisyal at nabali ang isang braso habang papaakyat siya sa itaas na palapag. Nakita niya si Ana na sakay ng sasakyan ng pulis. Tawag nito sa kanya. Sa pagkakataong ito ay umiling siya at umalis sa isang taxi habang siya ay humihikbi. Makalipas ang 6 na buwan, nagtatrabaho si Jay Hall sa isang warehouse ng banner advertising sa Seoul. Matapos tapusin ang isang mural ng isang beach, nagpapahinga siya habang umiinom ng serbesa at pinakain ang isang tuwid na kuting bago umidlip. Habang lumulubog ang takip silim, tumawag ang kanyang amo na humihiling sa kanya na muling higpitin ang isang malaking banner. Dahil sa malakas na panalo, itinataguyod ng banner ang kandidato sa pagkapangulo na si Assemblyman Jang, sabi ni Jun. Gamit ang slogan, A Better World for Children. Si Gia ay una nang hindi nakapasok dahil pagkatapos ng mga oras, ngunit pinahintulutan siya ng isang babaeng tagapaglinis. Magiging maayos siya. Sa kabila ng maangin na gabi, nakakulong siya sa bubong, tumalikod siya upang ayusin ang banner sa loob ng gusali. Niyakap ni Jun ang isang dalaga at huminto para panoorin ang asawang si Troy Eugene sa TV. Kung saan siya pinupuri para sa kanyang kasikatan at mga kasanayan sa tahanan. Lingid sa kaalaman ni Jun, na droga na pala ang kanyang alak. Nakamaskara, nilusob ng mga lalaki ang gusali na dinaig ang mga security guard. Habang umaakyat ang mga lalaking nakamaskara sa itaas, pinaalalahanan sila ng kanilang pinuno na kumuha ng kinakailangang footage. Tila matapos ang ebidensya ng affair ni Jun. Samantala, si Gia ay bumababa sa gusali at nakita si Jun kasama ang kanyang kasintahan. Nakilala niya si Jun, ngunit hindi gaanong binibigyang pansin. Sinabi ni Jun sa kanyang kasintahan na isara ang mga kurtina tulad ng epekto ng gamot. Nagiging sanhi ng pagbagsak niya ng pakpak ng babae kay Gia. Bago isara ang mga kurtina, habang sinisecure ang isang sulok ng banner, nakita ni Gia ang babaeng naglilinis at sinubukan siyang bigyan ng babala sa pamamagitan ng pagtapik sa bintana. Sa pagpasok ng lalaking nakamaskara sa opisina, sa kabila ng kanyang pagsisikap, hinampas siya ng mga ito. Isang nasugatan na bodyguard ang nag-trigger ng alarma. Nilock ang pinto ng suites. Sinubukan ng mga lalaking nakamaskara na pumasok ngunit hindi nagtagumpay si Gia sa bintana. Pagkatapos ay naghagis siya ng pick upang basagin ang salamin at bumagsak sa pagkakala sa kanyang sarili. Ginagamit ni Gia ang kanyang lubid para madapa ang isang umaatake at sipin ang isa pa. Nagmamadali siyang tumulong sa babaeng naglilinis. Kumuha ng ilang mga hit bago madaig ang kanyang mga umaatake, binato niya sila ng mga bagay upang matiyak na magbabayad sila para sa anumang mga hit. Lumapag sila. Sa pagpindot sa lalaking responsable sa pananakit sa naglilinis na babae sa isang mesa, napansin niya ang isang marka ng paso sa kanyang palso.
Ang masked men ay umatras nang dumating ang mga ahente ng JSS. Nanatili si Jo kasama ang nasugatan na naglilinis na babae at hiniling ng ambulansya na magbubukas ang suite. Samantala, sa TV studio, ini-interview ang asawa ni Eugene S. Jun. Nang tanungin kung ang tagumpay sa karera ng kanyang asawa ay dahil sa kanyang mayamang pamilya, nagdadalawang isip siya bago sumagot. Nagpahayag siya ng panghihinayang na pinakasalan siya ni Jun habang tinutulan ng kanyang ama ang pagsasama sa isang politiko na nagpupunas ng luha. Nagsasalita siya tungkol sa katapatan sa isang mahal sa buhay. When asked if she loves S. Jun deeply, she affirms it. Idinagdag na nire-respeto pa rin siya nito. Sinuri ng punong hudyo ng JSS ang footage. Naguguluhan kung paano mababasa ng isang tao ang tempered glass mula sa labas. Sa studio, nahaharap si Eugene sa isang katanungan tungkol sa kanyang mga share sa JB Group. Nakangiti siya at sumenyas ang kanyang assistant para sa isang commercial break of camera. Pinaalalahanan niya ang tagapanayam na iwasan ang mga sensitibong paksa. Umatras ang host matapos niyang banggitin ang kanyang anak pagkatapos ng panayam. Si Eugene Gifts, isang staff na may mga treat at nalaman ang tungkol sa break-in na kinasasangkutan ng kanyang asawang si Unfazed. Pinaghihinalaan niya ang pampulitika na sabotahe at binabalangkas ang mga susunod na hakbang habang pinaplanong panatilihin ang babaeng iyon para magamit sa ibang pagkakataon. Nasiyahan. Sinabi niya na ang mga batang babae ay perpekto ang edad para sa kanilang mga pangangailangan. Mamaya, sabihin mo si Jun. Nag-check-in. Nagkomento sa panayam. Pinagkakatiwalaan niya ang kanyang asawa na hawakan ang pagbagsak, ngunit nag-aalala tungkol sa lalaking nakakita sa kanyang mukha sa panahon ng pag-iibigan. Si Eugene ay nananatiling kalmado at nakikipag-usap sa pinuno ng JSS upang pamahalaan ang sitwasyon. Samantala, naghahanda si Jehan na umalis nang dumating ang mga ahente ng JSS. Napagtanto ng punong hudyo ang pagkakasangkot ni Jaiha at agarang sinabi sa kanyang amo na iparicall ang mga ahente sa loob ng gusali. Ibinaba ni Jo ang mga ahente gamit ang kanilang sariling mga armas laban sa kanila. Isa-isa niyang nilalabasan ang mga ito. Iniwan silang walang malay kasama ang huling ahente. Dinesarmahan siya ni Gia at pagkatapos ay muling lumitaw na may taser. Pagkatapos ng laban, iniwan niya ang kanyang telepono at nakatakas na dumating si punong hudyo sa ibang pagkakataon, nakahinga ng maluwag ng makitang buhay ang mga lalaki sa bahay. Nakita ni Jun si Eugene na naghihintay. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang anak na si Anna ay tumakas muli. Nagiging tense si Sejun na nagbabala na kung may mangyari kay Anna, matatapos na ang kanilang deal. Samantala, tumatakbo si Anna sa mga lansangan ng Spain. Takot at tumingin sa kanyang balikat, siya ay natitisod sa trapiko at huminto sa takot. Nag-flashback sa kanyang isipan ang isang alaala ng pagbibigay sa kanyang ina ng sleeping pill sa pamamagitan ng kanyang mga hikbi. Bumubulong siya sa wikang Kastila, hindi ko pinatay si Anna ay nakatayong nagyelo sa kalye. Ang pagkutitap ng mga headlight ay nag-trigger ng mga alaala ng pagdating sa istasyon ng pulisya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina. Na-overwhelm siya sa mga flash ng camera mula sa press. Sa kanyang pagtatanong, sinubukan ng isang psychiatrist na makakuha ng mga sagot. Hindi maipaliwanag ni Anna ang nangyari. Inakay siya ng isang nag-aalalang matandang babae palabas ng kalye at nag-iisa si Anna. Samantala, nakarating si Jo sa isang istasyon ng bus at napansin ang mga pulis sa malapit. Nagbalat kayo siya sa uniforme ng sundalo para maiwasan ang pagdududa sa ibang lugar. Si Eugene ay nagpahayag ng pagkabigo sa JSS dahil sa hindi paghuli kay Gia na ikinatuwa ng kanyang mga nasasakupan. Paumanhin. Nakikinig siya bilang punong hudyo, ipinaliwanag na ang pagkuha kay Gia ay halos imposible dahil sa kanyang pagsasanay sa kasaysayan kasama ang Blackstone at piling pribadong kumpanya ng militar. Napagpasyahan ng hudyo na ang mga kakayahan ni Jaiha ay higit pa sa mga ahente ng JSS. Sa kabila nito, tinanggihan ni Eugene ang pagre-recruit kay Gia at inutusan silang higit na protektahan ang kanyang asawa habang pinapanood ni Eugene ang kanyang asawa na umalis. Sinasalamin niya ang pagiging hindi nagsisisi nito. Siya scoff sa ideya ng pakiramdam na bigo. Tiniyak sa kanya ni Kalihim Kim na hahawakan nila si Gia, ngunit may isa pang mahalagang issue. Naging viral ang larawan ni Anna, na ibinahagi ng isang kilalang fashion designer, bagamat ipinangako ni Secretary Kim na pigilan itong maging headline. Eugene roars nagugustuhin ng mundo na malaman kung sino si Anna kung masangkot ang designer kapag nagmungkahi si Secretary Kim na alisin si Anna. Mabilis na tinanggihan ni Eugene ang ideya na binanggit na si Anna lamang ang kanyang pakikinabangan sa Jun. Napagtanto na si Anna ay magiging mas ligtas sa ilalim ng kanyang relo sa Korea. Utos ni Eugene na pauwiin siyang mag-isa. Pinag-aaralan niya ang larawan at muse ni Anna magkamukha sila.
Nakipagpulong si Jun kay punong Hudyo ng pribado na umamin na alam niyang ligtas si Ana, ngunit hindi siya nakikita. Dahil sa kanyang mga ambisyon sa politika, na kinikilala ang kanyang mga pagkukulang bilang isang ama, nakikiusap siya sa punong Hudyo na protektahan si Ana. Babala na kung may mangyari man sa kanya, matatapos ang lahat ng pinaghirapan ni Eugene. Nangako siyang iingatan siya. Si Gia na nagsisikap na makakuha ng transportasyon ay tumutulong sa isang matandang mag-asawa sa trabaho sa bukid kapalit ng tirahan. Samantala, ang pinuno ng JSS ay lumapit sa isang police commissioner. Nag-aalok ng insider na kaalaman tungkol sa essay, ang paparating na party switch ni June kapalit ng tulong sa paghahanap kay Jeha. Ang commissioner na iniintriga, ay sumang-ayon na tumulong. Si Ana ay nilagyan ng droga at dinala sa Seoul sa isang first-class flight sa kanyang sedated state. Pangarap niya ang araw. Isang babaeng may pulang kuko, kinuha siya ni Secretary Kim mula sa ospital. Ang alaala ay nagdudulot ng luha sa mga mata ni Ana. Nakatira si Gia sa isang matatandang mag-asawa. Naririnig ang kanilang pagdadalamati habang nagdadalamati sa kanilang anak. Paliwanag ng matanda, ika-49 na araw na nang kanyang kamatayan at nag-alok si Gia na tumulong sa gawaing bukid. Naantig sa kanyang kabaitan, ang mag-asawa ay nagustuhan siya. Gayunpaman, nawasak ang kanilang kapayapaan kapag may dumating na mga nanghihimasok, na ginapos sila at nagbabantang susunugin ang kanilang tahanan. Tulad ng isang salarin ay malapit ng mag-apoy ng apoy, si Jeha ay namagitan na umaakit sa kanya sa isang brutal na labanan. Mahusay na sinasalungat ni Jeha ang mga pag-atake ng kutsilyo ng lalaki. Sugatan siya. Sa kabila ng kanyang sariling mga pinsala, ang laban ay lumilipat sa labas kung saan si Gia ay gumagamit ng malalakas na galaw para mawalan ng kakayahan ang kanyang kalaban, madislocate ang kanyang balikat, at sa wakas ay sinakal siya para sumukol ng tumanggi ang lalaki na ihayag kung sino ang nagpadala sa kanya na pinagbantaan ni Gia na pahirapan siya hanggang sa magsalita siya. Pinagtatawanan siya ng salarin. Sinasabing lahat ng tumulong kay Jaeho ay mamamatay. Galit na galit, naghanda si Jaeho na ipagpatuloy ang pagpapahirap. Mamaya sa gabing iyon, dumating si Jaeho sa labas ng Eugene sa ari-arian ni June. Nang si Ana ay dinala sa loob, nahihilo pa rin mula sa droga, nagising si Ana upang makita ang kanyang sarili na nakaharap kay Eugene. Eugene, mga komento sa kung paano lumaki si Ana. Pansinin ang kanyang pagkakahawig sa kanyang ina na puno ng galit. Tinatawag siyang demonyo ni Ana. Pinaalalahanan siya ni Eugene on face na lahat ng ginawa niya ay para sa kapakanan ni Ana at ng kanyang ama. Nang akusahan siya ni Ana na nagsisinungaling na nagsasabing hindi ginawa ng kanyang ina ang hindi maiisip na gawain, iminumungkahi ni Eugene coldly na dapat naging madre si Ana. Pinaalis ni Eugene si Ana na pinaakyat siya sa itaas habang nagbubuhos siya ng inumin. Ilang sandali pa, pumasok si Gia. Pagtaas ng baril sa ulo ni Eugene. Binalaan niya ito na iwanan siya at ang mga nakapaligid sa kanya. Tinanong ni Eugene on-face kung ano ang mangyayari kung hindi niya pinagbantaan si Gia na papatayin siya kapag nagkita silang muli. Ibinunyag ni Eugene na alam niya ang lahat tungkol sa kanya at sinusubaybayan niya ang kanyang mga galaw habang sumusugod ang kanyang mga bodyguard. Ipinaliwanag niya na si Gia ay natisod sa isang bagay na hindi niya dapat makuha. Nang tanungin ni Gia kung ang kanyang mga aksyon ay dahil sa pagmamahal sa kanyang manloloko na asawa. Tumawa si Eugene. Ipinaliwanag niya na hindi niya minahal siya at ni Envy. Walang muwang na pananaw ni Jeha sa pag-ibig. Tinanong niya kung bakit bumalik si Gia, na nagmumungkahi na maaari siyang tumira sa pagtatago. Sumagot si Gia na hindi niya papayagang mamatay ang mga inosenteng tao dahil sa kanya. Naiintriga sa kanyang tugon. Nagpa siya si Eugene na paniwalaan siya, ngunit sinabi na hindi niya maaaring hayaang mabuhay ang mga taong iyon. Sinenyasan niya ang kanyang mga bodyguard na pigilan. Gia, bago sila makakilos ng mga sirena, tumunog sa labas. Pagdating ng mga pulis, ginamit ni Gia ang distraction para palayain ang sarili at patayin ang mga gwardya sa paraang paraan na lumalaban sa kanila. Pagdating sa loob ng bahay, muling hinarap ni Gia si Eugene, itinutok ang baril sa ulo nito. Gayunpaman, isang boses sa likuran niya ang hamarang sa ana nito. Hinikayat niya si Gia na barilin, sumisigaw para sa kanya na patayin si Eugene, na kinikilala siya mula sa kanilang naunang pagtatagpo sa Espanya. Nag-aalangan si Jao habang si Ana ay patuloy na sumisigaw, bumaril. Si Eugene ay makitid na nakatakas sa kamatayan sa kanyang ikalawang pagkikita kay Kim Jao, bagamat binyantaan niya itong papatayin. Ibang ruta ang tinatahak ni Jao. Ni-record niya ang lahat ng sinabi at ginawa niya at inilagay ito sa isang email na ipapadala sa loob ng 24 na oras sa press. Mga taga-Yusig at ang asul na bahay, masisira siya ng email na ito.
Sa harap nito, si Eugene Negotiates ay nagtatanong kung ano ang kinakailangan upang ihinto ang email. Nilinaw ni Ham na nasa linya ang kanyang buhay. Dinala siya nito sa kotse at umalis na sila. Kapag tinanong niya kung pipiliin siya ng kanyang asawa o ang email. Ang kanyang katahimikan ay nagpapahiwatig na si Jang Sejun ang pipili ng hagdan. Biglang huminto ang mga negosasyon ng putulin ng mga humahabol ng motorsiklo ang preno sa kotse ni Eugene na pagkakamalan silang mga tao niya. Huli na napagtanto ni John na balak nila siyang patayin sa pamamagitan ng pagkukunwari ng isang aksidente. Kinokontrol niya. Naghahabi sa trapiko sa napakabilis, hindi makapagpabagal. Sa halip ay binilisan niya ang paglaya mula sa remote control system. Ang kanyang plano ay gumagana kahit na ang mga putok ay nagpaputok, hindi tumamas sa mga sakay, inaalerto nila ang pangkat ng seguridad ni Eugene na kumuha ng mga umaatake, ang kanilang sasakyan ay nabangga sa isang lugar ng konstruksyon. Binabaliktad si Gia, duguan ngunit buhay na nakatakas sa pagkawasak sa tulong ng mga manggagawa. Hinailan niya ang isang walang malay na si Eugene mula sa kotse. Ilang sandali bago ito sumabog. Ang putok ay nagpatomba sa kanya, at ang lumilipad na mga labi ay tuluyang nawala ng malay. Nang dumating ang mga tao ni Eugene upang iligtas siya, takot na pinapanood ni Eugene ang pagbagsak ni Gia. Ang pag-alam sa email ay maaari pa ring mapahamak sa kanya. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Gia at mabilis na dinala sa ospital sa ilalim ng kanyang mga utos. Samantala, ginagamit ng asawa ni Eugene na si June ang pag-atake sa kanya para makakuha ng mas maraming suporta sa politika at iba sa kanyang paghihirap. Sinisigurado niyang nakikita siya sa tabi niya. Naglalaro ng bahagi ng nag-aalalang asawa para sa media. Ang kanyang pampublikong pagpapakita ng katapatan ay nagdudulot sa kanya ng simpatiya sa pagpapahusay ng kanyang kampanya sa pagkapangulo. Habang nagpapahinga si Eugene sa ospital, iminumungkahi ng isang komentarista na ang karibal ni June sa politika na si Park KSU ang nasa likod ng pag-atake. Natutuwa si Eugene na malaman na ito ay pabor sa kanya nang wala siyang direktang pakikilahok. Sa kabila ng malamig na pagwawalang bahala ni June, nagpakita siya ng pag-aalala nang malaman niya na ang kanyang anak na si Anna nasangkot sa kamakailang sitwasyon ng hostage. Binalaan niya ang punong Hudyo na protektahan si Anna dahil anumang pinsala sa kanya ay magwawasak sa lahat ng itinayo ni Eugene. Samantala, sinusubukan ni Chief Jay na kumbansihin si Gia na magtrabaho bilang bodyguard para kay Eugene, na binibigyang diin ang kapangyarihan at mapagkukunan ng JSS. Kabilang ang mga lihim tungkol sa JB Group at pambansang politika. Binalaan ni Ju si Gia na kapag naging presidente si June, malalagay sa panganib ang kanyang buhay kung hindi siya makikipagtulungan. Gayunpaman, nananatiling hindi interesado si Gia kahit na inalok ng posisyon sa Blue House para sa paghihiganti. Ang pag-aatubili ni Jay Iha, nag-ugat sa isang personal na trahedya, ang pagkawala ng isang babaeng minsan niyang minahal at binalak pakasalan sa isang flashback ay nagpapakitang hawak-hawak ni Gia ang kanyang walang buhay na katawan. Nagbubunyag ng malalalim na peklat na nagtutulak pa rin sa kanyang mga kilos. Muling bumangon ang sakit na ito nang makaharap niya si Park Kae-soo, ang lalaking sinisisi niya sa kanyang pagdurusa sa sobrang galit. Dinasarmahan ni Gia, pinaroda ang mga gwardya sa isang elevator na iniwan silang duguan at walang kakayahan. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.